Mapagpalang gabi mga hunter, ano. So, sa huli natin, meron tayong ano diyan, kumbaga ay pinaka-paborito ano na o kaya gagawin natin katian. Meron tayong tinatawag na seleksyon ano sa mga huli natin. So, sa akin sa mga huli ko ay meron akong dalawang seleksyon. Una ho ito. Ito kasi nagandahan ko yung kanyang kulay ng bulok niya, dilaw siya at naglalasak ho. So ito ho ay purong-purong laboy ho ano, at saka ito makikita nyo mabait na at tumitilaok na rin. Yan. So yan ho, kasi ang ating pangati ho yan ay may buhay ho yan eh. Kasi alam nyo naman ang buhay dito sa lupa natin eh, hindi naman ho talagang permanente, kaya mapahayop, mapatao man, yan ho ay may takdang sa pagkamatay ano, nagkakasakit minsan na heat stroke, kaya dapat ho tayo mag-seleksyon ng gagawin natin pangati ano sa next season natin. So maswerte na lang talaga na mayroon din talagang matibay na pangati na ilang taon hindi mo lang kakasakit, kaya sila yung namamatay doon sa katandaan. Kasi meron akong tropa niya na talagang umabot yata sa 15 years ang kanyang pangati sa dami ng inuulang pasikwit. Shout out sa'yo Kuya Emil Del Santos ano. Ang alam ko ay yan ang kanyang pangati na namatay sa katandaan. Kanyang sinasabi na bago pa lang ako nangangati, at shoutout din natin yung ating tropa dyan ano, nagpapashoutout si Boss Brian Nangan Ribato Moya na taga Iloilo, taga Miagam bro. Mayong gabi sa inyo dyan, sa mga amigo ta dyan na taga Iloilo, at special mention kay Jirel Mokobakol ano, sa San Jose Antique yan, at saka mga ka-hunter natin dyan, shoutout sa inyo. At kay Boss Mario Indaya na taga Limeria, shoutout sa iyo bro, at sa magandang usapan natin kanina at tayo nagkapalit ng laboyo ano, at maayos ang ating pag-uusap. Shoutout din sa iyo Brad, si Noy na taga Bicol, taga Ligao City ng Albay ano, malapit dito kay ano, kay Juan Lagalag. Ang kanyang pangalan ho ay si RJ Divinagracia. Ayan, shoutout sa iyo bro. Maraming salamat sa pagsuporta ng aking kaunting vlog, at ito'y libangan lang. So ako sa tutuusin ho, matagal na rin ako nangangati, kaya lang hindi ho tayo nakapokus talaga na katulad ng iba na full time mo sa pag-vlog tungkol sa hunting ano. Kasi tayo may trabaho at tayo may sinusuportahan pa rin ng mga hindi kagaya dyan iba, kaya naging sikat sila full time mo sila sa pagbablog eh. Pero kung tutuusin naman, meron din naman ho nakakilala sa atin na tayo batikan din na mga ngati ano, dahil tayo ay nakisama doon sa mga batikan mga ngati ano, ay nakibahagi doon sa mga kanilang eksperyensya, sa mga kanilang karanasan sa gubat, at siyempre sa mga kwentuhan na ituturo din sa atin, kaya tayo naging magaling din na mga ngati. So ako ho, bilang mga ngati ho ay ang aking pangangati ho, kanya-kanya tayong kasi diskarte, kanya-kanya tayong style sa pangangati. Ang aking pangangati ho ay ako'y nagdadala ho. Nung simula ho ay talagang pangati lang ako, tandang lang at si ay hindi ho ako sanay magdadala ng inahin sa gubat, kasi ang
sa aking karanasan, kapag ang labuyo ay matapang, kahit sa kabilang ilog pa yan tatawirin niyang pangati mo at sasalpukin. So, kaya kagaya ngayon, season ito, medyo nakaramin na rin ako. Hindi naman ako nagdadala ng ng inahin. Talagang halos CI lang din kasi minsan ang isip ko kasi minsan yan ay mga yan, may mga inahin na kasamang alpas minsan, siyempre pa yan, hahabulin mo ng tambang. So, pag marami kang may inahin, may CI yan, napakakupad, napakabagal ho niyang bunutin. Siyempre liligpit mo pa yan. At siyempre mabigat din. Mabigat din ho sa kasi yan ay mabuti kung patag ay kung medyo matagilid pa hindi hirap. So yan ho ang ako, nasanay ho ako sa mga tropa din na kagaya nila sirang Kuya Adoy na sa Lumil, Kuya Emil ay talagang yung mga yun ay halos hindi na nagdadala ng babae o inahin na talagang pangati lang at saka si ay talagang minsan wala pang alas 7 huli na rin ang ligaw basta nakatutok ko kayong doon sa alpas na talagang matapang. Pagbaba niyan lalo na nasa hudapunan nyo, pagbaba niyan salpok agad yan. Kagaya ko sa akin noong April 19 at saka 20 magkasunod yun 6 pa lang yata yun, 6:18 napasalpok ko na aga-aga ho na talagang nahuli ko na. Kasi ngayon nung ang maaga na ho, mga alas 5:30 talagang maliwanag na ho alas 6 maliwanag na kaya maagang sumalpok. So ayan ho, so balik ko tayo sa ating usapan na tayo ho ay mga ngati ay sa mga huli natin mayroon tayong seleksyon. So alam nyo na kung ano man ang inyong napili ay alam nyo nang yun ay may nakita kayong isang magandang gamit doon, magandang kaliskis, magandang tilaok, magandang balahibo. At siyempre yun ang nyo sa kaganito sa akin, mabait, mabilis bumait at tilaok agad. So meron siyang tinatawag na kalidad, kumaga may kalidad siya na maging pangati. So ayan ho. At kung ano man ang inyo dyan, pa-share na lang din kung ano ang inyong mga napili na mga bilang karakteristik ng magiging pangati kasi iba-iba tayong iba-iba tayong paniniwala, iba-iba tayong kumbaga nagugustuhan sa isang magiging pangati na ating labuyo. So sa akin isa na rin diyan yung kaliskis at kahit pa paano dinadaos ng kaliskis lalo na yung may mga sinyalado. Kaya sa akin naman kasi yung mga pangati ko kaya ako naniniwala mga mistiso kaya lang ay may magandang kasangkapan na tinatawag kaya dinadaos ko talaga ng ng manok ang kanyang dinadalang mga tinataglay na mga kaliskis dinadaos ng isang isang pangati. Kaya siya ay mabilis salpukin, lalapitan agad ng labuyo. Pero papansin nyo, mayroon din ibang mga pangati na sabi nila hindi kahiyang. Kasi nga may mga kaliskis sila na hindi akma, hindi match o kaya kontra doon sa mga alpas. Kaya minsan pag tilaok ng pangati, ang ligaw, pagsagot niyan doon sa malayo na. Kasi wala siyang kumbaga mataas ang kanyang uri na talo siya, silong siya sa tilaok, silong dahil dun sa kaliskis, talo siya. Kaya yun ay pagtilaok niya, malayo na yan. Isa pa, parang kontrapilo kung sa mga sabong. Kaya pagtilaok niya, malayo na. So ayan po, sa atin lahat mga kanter, yan lang ang aking maikling video. So ayan sana naman
napakabait ko to at hindi magkasakit para sa sunod na season ay meron tayong ulit na magiging pangate. So mas maganda kasi mayroon tayong bagong pangate mula sa ating huli. Kikita natin yung ating kumbaga pinaghirapan. Bagamat siyempre mayroong iba na ating binibenta dahil naman sa patoka. Kasi kung sa akin, kung hindi ako magbibenta patoka ng patoka, hindi ibig sabihin abay, sa dami ng nahuhuli natin patoka ng patoka, hindi para ka rin di ba? Gastos din 'yon, ibig sabihin na walang balik. So, siyempre tayo magiging practical sa pag-aalaga ng ating laboyo, yung ating kung may kinahiligan na itong kasi tayo hindi naman tayong kalikayan ng ating mga sahod maliban sa iba diyan na nasa abroad, walang problema kasi may mga financial sila stable yung mga kanilang mga financially stable kumbaga. So hindi bali sa kanila at kahit nga meron akong napuntan talagang karami-rami na labuyo kasi financially stable sila. Kaya nilang bilhin kung ano mga pangailangan ng mga patokwa dyan, mga gamot. So tayo naman hindi pa naman tayo financially stable kumbaga at hindi naman tayong kumbaga ang ating kinikita tama lang din sa mga pang-araw. Minsan nga nagkukulang pa na sa mga mahal ng gastusin ngayon. So yan lang po ang aking kaunting advice at kaalaman na masishare ko din sa inyo mga hunter. So maraming salamat po sa panood ng aking video at sana like and share nyo po. So hanggang dito na lang po. Salamat po mga hunter. Sana all.